So, narinig po ba ako dyan? Hello? Dinig ka namin, bro. Ha? Dinig ka namin. Hello? Hindi ko maintindihan. So, magtatanong ka ba, Hello, bro? hello. O, hello? Hello? Bro, narinig niyo po ba ako? Dinig ka Yes, namin, bro. naririnig ka. Sobrang lakas. Hindi ko kayo manay. Sobrang lakas na ulan dito. Kunyari pa to. Gibasa na si Janto eh. Sa kanyang tawa. Kaso sobrang lakas yan. Narinig niyo ako? Kunyari pa to. Gigipain ko talaga to eh. Kaso ang lakas ng ulan. Di ko marinig. Hindi mo Kanina ko pa sa magigiba. tatsat. Di ko marinig. Moderator lang ako, bro. Sige. Decision niya kung gusto niya ituloy yun. So, ibig sabihin, hindi niya ako magigiba kasi malakas ang ulan. Hindi, giba ka na kanina sa ano mo eh. Sa Anong giba? mga tanong mo sa akin. dinig mo Kasi pala lang eh. umuulan eh. Oh, kumari pa to. Sige, Okay. tanong na. Tanong na, bro. Tanong na. Hindi ko nga gaya man. Sige, tanong tayo. naririnig mo nga ako eh. Kaya ito Kunyari tanong ko pa sa'yo, to. unang tanong. Ha? Mr. Moderator. 10 minutes, bro. tutuloy mo nga yung dila na ito. 10 minutes, bro. Kunwari, malakas talaga ako nandito. Hindi ko kayo marinig. Sige, okay. Meron kang 10 minutes, bro. Alam, isang beses Kawawa. ng binuwal. Lakas na ulan eh. O sige. Unang tanong natin, sabi dito, no? Okay. Okay. Binanggit mo yung mga talata, no, na ating binanggit, no? So dito ba sa, ano, naniniwala ka ba? Okay, naniniwala ka ba sa sinasabi dito, no, na sa pamamagitan ng ebanghelyo, no, sa ikaliligtas na wala ng iba bukod sa ebanghelyo? O meron Objection, pang iba moderator. bukod dito sa ikaliligtas? Objection, moderator. May objection. May objection, bro. Oh, objection. Kanina kasi, pag ako nagtanong sa kanya, sasabihin niya, hindi ko ginamit yan. Oh, gantihan lang to, bro. Huwag mo akong tanungin ng mga hindi ko ginamit. Okay. Mr. May counter ka ba, bro? Objection. May counter tayo. Kasi yun yung kanyang ano eh, yun yung kanyang kasi parang nagribatan na siya eh. So sabi niya, meron parang iba eh na mga bagay hindi lang dito sa salita na ikaliligtas. Kaya tinatanong ko sa kanya to. Kasi sinabi niya to eh. Ha? Okay. Sinabi niya sa kanyang presentation doon, tapos sagutin niya to. Okay. Matatakot Sige. ba siya? Gets ko na, bro. Okay, so gaya nga ng rules natin, sa unang latag, pwede lang magtanong dun sa inilatag, bro. So, tanong ka dun sa inilatag niya, bro. Bro Eric. So inilatag ko ngayon, di ba? Nilatag ko, sinabi niya yun eh, na hindi lang daw sa lahat eh, kundi marami, hindi lang sa Biblia o Ebanghelyo. Kaya sabi ko, ito yung tanong ko, naniniwala ba siya, no, na dito sa Ebanghelyo at walang iba, yung sa ikaliligtas ayon po dito sa sa kanyang sinasabi, no? Naniniwala ka ba sa Ebanghelyo lang o hindi? Moderator, wala akong ginamit na ganyan. Okay, so baguhin ang tanong, bro, kasi hindi niya pa nilatag niyan, bro. Hindi niya pa O sige, nilatag kung hindi niya yan. ginamit, no? Sabi dito sa binasa mo, 28 na Mateo 20, no? Lahat ng iniutos. No? So, ito ba iniutos dito na manampalataya sa Ebanghelyo? Oo, hindi. Objection, moderator. Objection, bro. Red herring fallacy ang ginawa niya. Kumuha siya ng premise sa talatang ginamit ko, pero ang tanong niya, wala sa talata mismo. Yung red herring fallacy yan. May counter ka, bro? Objection. Objection tayo, Mr. Moderator. So, ginamit niya yung talata, objection tayo, ginamit niya yung talata 2028, no, na ituro ang wika sa lahat eh. Itinuro yun eh. Ang topic natin, maliwanag, kahit doon ako pupunta talaga sa topic. Ang layo kasi ng mga talata niya eh. No? Para hindi siya matanong eh. Sagutin mo yun. Okay, so go. So, dating gawin, no? So, wala dun sa talata yung tinatanong, bro. Next question, bro. Next question. 9 minutes and Wala. 12 seconds. Okay, tanong natin, no? Ikaw ba naniniwala ka ba, no? Kasi sabi mo kasi, yung ama at yung anak, ano, ibang persona, naniniwala ka ba na hindi makakapunta sa langit o sino man sa ama, kundi sa pamamagitan ng anak? Oo, hindi. Objection, moderator. Hindi ko ginamit ang 1.14 size. Okay. Counter tayo, Mr. Moderator. Counter, bro. Yes. Ang tinutukoy ko, yung kanyang sinasabi, kasi wala naman siyang talata binigay eh. Para ko siya matanong, ang tinutukoy ko nito na tanong, no?
sa ating pong tanong, kung naniniwala ba siya, ginamit niya yung persona na hindi na binabato niya sa akin, pupunta sa akin na yung persona na dalawa, kailangan yung ama at yung anak lalapit ka parehas, okay. parang ganun yung kanyang Okay, okay, okay. Sige, Yung, so, ganyan okay, yung okay. kanyang aral kanina hindi ko napasin. Oo, Kaya okay. tinatanong ko siya ron. Okay, bro. No, gets ko na. Okay. So, bilang pagsasayos ng debating ito, mag-moderate muna ako sa inyo. At napakinggan ng moderator, ang 10 minutes, at lahat, wala po akong nailista doon sa tinatanong yung talata. At napakinggan ko po yung sinasabing yung topic niya nung nagtatanong po siya about dun sa persona. So, next question, bro. Wala sa Okay. wala sa akin. Ulitin po natin, no? Sinabi niya po ito, mga kaibigan, mga tagapakinig, no? Sinabi niya po ito na ang kanyang diwa dito, at saka niya sinasabi, yung Diyos daw lalapit ka, hindi lang daw si Kristo, kundi din daw sa Ama. So tinatanong ko sa kanya, ba't hindi niya masagot? Naniniwala ka ba na hindi ka makakapunta sa Ama? Kasi sabi mo sa Ama sa anak kundi sa pamamagitan ni Kristo? Oo, hindi. Moderator, di ko nga ginamit ang 14.6 ng Juan. Ba't niya pinipilit sa akin yung talatang yan? Gantihan lang to, bro. Kanina, ayaw mong patanong ng ibang Gusto talata mo tayo objection? Okay, Wala okay. po ako sinabi Counter-objection, na Captain. 14 di sa is. Ang ginamit ko yung stud, yung presentation. Naginamit ba ako na 14 sa is? Sige nga. Okay, Mag-isip ka nga. So, I think narinig ng moderator na binabanggit mo, Bro Jando, doon sa ang mga nampalataya din sa Ama. So binanggit mo ron parang pinaghiwalay mo rin yung persona doon kanina. So para sa akin valid yung counter objection ni Bro Eric. Yes. So paki-rephrase ng tanong, bro, tapos sagutin ni Bro Jando. Okay, sige. Sabi mo kasi parang hiwalay So sa iba para ba sa'yo, no? Na dapat sagot ko bote, no? Talagang isa lang 'yon. Naniniwala ka ba, no? Na kung sa pamamagitan lang, kung makakapunta ba ako sa Ama kung hindi sa pamamagitan ni Kristo, naniniwala ka ba ron? Oo, hindi. Objection, moderator. Ulitin ko ha. Counter. Ang binanggit ko sa kanina, moderator, sabi mo kanina kasi sa 1.5.24, Juan 12.44, at 1.13.20, ang sinasabi ko, hindi lang manampalataya sa anak, kundi pati sa Ama, so dalawa sila. Ngayon, yung sinasabi niyang si Kristo ang daan, walang ibang talata yan, 14.6 lang. Objection tayo, Mr. Moderator. Kaya nga nandun yung clarification no? Punta siya, walang daan. Hindi ko naman binabanggit yung walang daan ngayon Sabi ko, naniniwala ka ba? No? Sige, sagutin ko na lang. Sa Sagutin ko na lang. pamamagitan ni Kristo, hindi ka makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ni Kristo. Yan ang tanong ko sa'yo. Naniniwala ka ba? Oo, hindi. Hindi ako naniniwala. Alam mo kung bakit? Okay. Dahil sa lumang tipan, ang daming nakarating sa Ama, hindi pa nila kilala si Kristo. Naligtas sila dahil sa Ama, hindi pa nila kilala si Kristo. Kaya yes ang sagot ko. No? May mga taong nakarating sa Ama, gaya ni Elias, gaya ni Enoch, gaya ni Abraham. Na hindi pa naman nakilala si Kristo nung panahong yon. Next question, bro. Next question. So, ibig sabihin, naniniwala ka na hindi sa pamamagitan ni Kristo, no, hindi sa pamamagitan ni Kristo na makakaparoon ka sa Ama. Meron ka bang talata na mababasa, no, dito po, na hindi sa pamamagitan ni Kristo, no, makakarating ang sino man sa Ama? Meron ba o wala? Meron. Sa Old Testament, ang dami. Okay. Si Elias, nakarating si Elias sa Ama. Kilala ba niya si Kristo? Sinabi ba niya doon na budama na kay Kristo? Ganun ba? Wala. Sa New Testament lang binanggit ni Kristo na siya yung daan patungo sa Ama. Pero before na binanggit yon, lahat ng mga propeta sa Old Testament nakarating sa Ama na hindi naman nakakilala sa anak. Next question. Next question, bro. Next question. Okay, sabi mo kanina, hindi ka naniniwala. Ngayon, naniniwala ka na. Ayon sa sinabi mo sa New Testament, binanggit. Objection, moderator. na sa pamamagitan Objection, niya ay moderator. makakarating sa Ama. Objection, moderator. Objection, bro. Strawman fallacy, moderator. Ang sabi ko kasi, before sa New Testament na binanggit ni Kristo yon, lahat, sabi niya kasi, naniniwala ba daw ako na walang sino mang nakapunta sa Ama na di dahil kay Kristo? Ang sabi ko, no. Lahat ng propeta sa Old Testament nakarating sa Ama na hindi kilala si Kristo.
Okay. Yun ang sinabi ko, Alright, kaya so- nag-no ako. Pa siya sabihin na nag-yes ako? Okay. So, may counter ka ba, bro? Okay, O mag-next yes, question ka? counter tayo. Counter Okay, ka ba? counter tayo. Okay, so binalik ko lang sa kanya kasi yung tanong, no? Sabi ko sa kanya kung naniniwala siya, huwag siya magreklamo. Kasi nga sabi niya, hindi eh. So nung binato ko siya ng tanong, naniniwala ka ba dito na sa pamamagitan ni Kristo, makakarating ka sa Ama? O ngayon, yun yung tanong ko sa iyo. O ano sagot mo ngayon? Ang, Yun sa- ating, ang sagot ko ngayon dyan, Wait lang. hindi ko Teka, nga sasagot ka na. ginamit. Sige, Ang sagot sagutin mo nga na. dyan, hindi ko ginamit ang 14:6 ng Juan. Ang sinabi ko, maliban kay Kristo, pwedeng manampalataya sa Ama. Ang tema mo kasi, hindi daan. Ang tema mo, pananampalataya lang kay Kristo. Yan ang tema mo. Ba't mo inililiko sa si Kristo lang yung daan? Hindi naman yun ang tema. Ha? Ang sabi ko, Next question. next Next question. ang topic natin na unawaan mo ba? Na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo lamang ang kaligtasan. Ibig ba sabihin, no? Pag sinabing daan, hindi ito sa pamamagitan ni Kristo? Oo, hindi. Hindi! Bakit? Kasi, ang tema, manampalataya lang kay Kristo. Pero ang binasa kong mga talata sa 1:5:24, 1:12:44, 1:13:20, maliban kay Kristo, pwede manampalataya sa Ama. Kung iba na yung tema mo. Next question. Okay, next question. Sabi mo sa pananampalataya lang kay Kristo. Ibig sabihin, Objection, pag moderator. sabi mo Objection, pananampalataya moderator. kay Kristo, Objection. Okay, objection. Bro, may Sa objection. pananampalataya kay Kristo. Sabi niya, Teka lang. sabi ni Eric, sinabi ko raw manampalataya lamang kay Kristo. Ang bilis ng bibig mo ah. Wag mo kong pagbintangan ha. Wala ko sinabing ganyan ha. Stand mo yan. Okay. May counter ka ba, bro? Next question tayo. Ito tanong Next natin. question. Sabi mo sa pananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, pag sinabi pandaan, no, si Kristo, ibig ba sabihin, tumutukoy ito sa hindi sa pananampalataya o sa pananampalataya? Yes, hindi sa pananampalataya. Bakit? Pag pananampalataya, pwede rin sa Ama. Kaya nga, binasa ko 5:24 ng Juan, 12:44 ng Juan, 13:20 ng Juan, na maliban sa kay Kristo, pwede rin sa Ama. So, hindi ka Kristo lamang. Giba yung tema mong kay Kristo lamang kasi pwede sa Ama. Next question. Next question. Okay, sabi mo, hindi sa kay Kristo lamang, kundi sa Ama. Ibig ba sabihin, pag sumampalataya ako kay sa Ama, no? Ibig ba sabihin, ligtas na ako kahit hindi ako sumampalataya kay Kristo? Ay, mali na naman yan. Ang ibig sabihin dyan, kung manampalataya ka sa Ama, pati rin kay Kristo, di dalawa sila. So, hindi kay Kristo Okay. lamang. Giba yung tema mo, hindi kay Kristo lamang, pati sa Ama. Next Sinabi question. pa, no? Sinabi pa sa Biblia, na sa pamamagitan ng Diyos, no? Maliligtas ang tao o sa pamamagitan ni Kristo, no? Maliligtas ang tao sa Diyos. Objection, moderator. Objection, bro. Wala akong binanggit na ganyan sa sinasabi niya. Parang pinagkontra niya ang ama at ang anak. Okay. Okay. May counter ka, bro? Counter tayo, Mr. Moderator. So, sumasabay tayo sa agos ng kanyang mga sagot, no? Kasi hinihiwalay niya eh. No? Hinihiwalay niya yung kanyang yung ama at ang anak. So, dapat sagutin niya 'to. No? Sagutin niya yung ating tanong. Hindi ko sinabi mo. Tanong ito. Hindi ko masabi sinabi mo eh. Dapat matalas ka sa pakikinig mo, kaibigan. Okay. Gets ko na. So, bilang moderator sa pag-aayos ng debating ito, para sa akin, I think next question ka na lang, bro, kasi iba yung sinabi niya kanina sa tanong mo, bro. May next question, bro. Okay. Wala naman siyang talatang ibinigay, no? Okay. Tanong natin, no? Sa 28:20, no? Pumapasok ba doon, no? Sa utos doon, sa pananampalataya kay Kristo ay kaligtasan? Pumapasok ba o hindi? Ay pumapasok doon, pananampalataya kay Kristo. Pero hindi lamang. Actually, sinabi ni James 2:24, hindi, not by faith alone. Si James mismo ang gumigiba sa tema mo eh. Oh, next question. Okay, sabi mo sa pananampalataya kay Kristo, no? Ibig sabihin, pag sinabi sa pananampalataya kay Kristo at binanggit mo yung James, ibig sabihin, bukod sa pananampalataya kay Kristo, may iba pang gagawin bukod sa pananampalataya o hindi? Meron! Nasa 2 Peter Okay. 1:5-7. Add to your faith virtue. Ano pa? Knowledge. Ano pa? Temperance. Ano pa? Patience. Ano pa? Godliness. Ano pa? Brotherly kindness. Ano pa? Charity. So faith alone, bagsak. Okay, next question. Next question. No?
next question. Okay, next question tayo. Okay. Sabi mo, meron ka ibang gawa. Ibig ba sabihin, kulang pa ang ginawa ni Kristo sa krus upang manampalataya ka sa ikaliligtas? Kulang o hindi? Objection, moderator. Okay, may objection. False dilemma fallacy na naman. Ano ba naman to? False dilemma fallacy. Wala ibang tanong na valid dyan. Okay. Counter tayo, Next. Mr. Moderator. Okay, counter. Valido ang ating tanong, no? Lahat ng tanong ko, sinasabi niyo force of dilemma, no? Fallacy. Hindi po fallacy yon. Kasi sumusunod ako sa kanyang mga sagot. Sabi niya, hindi lang kay Kristo. Kaya tinatanong ko siya, no? Yung bang ginawa ni Kristo, no? Na sinampalatayan sa krus, Okay. no? Yung ba'y kulang pa? Okay. O sapat na sa ikaliligtas? Valido. Okay. Okay, so bilang moderator bro at nakapos naman ang time at pag-aayos nito, wala tayong magagawa bro Eric at kung hindi niya sasagutin yan, hindi natin siya mapipilit at para sa kanya, false dilemma yon. Next question bro. Okay. So, dahil sa false of dilemma, hindi mo kaya sagutin ang ating tanong na sinasabi mo, no? Na bukod kay Kristo, meron ka pang gagawin. Ibig sabihin, no? Na sa pamamagitan, hindi lang sa pamamagitan ni Kristo, na sa ikaliligtas sa kanyang gawa, kundi meron kang ambag doon para maligtas. Tama, mali? Mali. Ang tema mo kasi, manampalataya lang kay Kristo. Yes. Ginigiba ko yon by proving na pati sa Ama. Ngayon, binanggit mo yung hindi sa gawa. Eh, binasa ko talata naman, hindi by faith alone. Tsaka may binanggit pa ako ito mga virtue, mga knowledge, temperance. Parang nabulag ka sa talata. Okay, next question. Ngayon, sabi mo naman ngayon, mali. Ha? Nag-iba ka ng linya. Ngayon, ulitin ko ang tanong ulit sa'yo. Sabi mo kanina, no? Meron kayong ibang gagawin para maligtas. Ulitin ko. No, at ang ating topic pasok sapagkat sa topic ko, sa pananampalataya lamang kay Kristo, ikaligtas. Ibig sabihin, hindi sapat sa inyo ang ginawa ni Kristo sa krus upang maligtas kayo. Oo o hindi? Objection, moderator. Okay, may objection bro. Post the time. Actually, moderator, yung tanong niya na hindi Ako po? sapat ang ginawa ni Kristo, wala yan sa stand ko. Wala sa stand ko yan. Pangalawa, false dilemma yan kasi wala akong pagpipilian sa dalawang tanong na yan, yes or no, wala. Kaya nga, kanina, sa stand ko kanina, binanggit ko ang mga different types of fallacy para ma-detect ka agad. So, ibig sabihin, huwag niyang ipilit ang mga fallacious question niya dahil no matter what, hindi ako sumasagot sa mga Next fallacious question. Okay, next question. Hey, sabi mo kanina, no? Meron kayong ambag at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sinabi mo yan topic natin yan Ibig sabihin, yung kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng pagsuko kay Kristo ng Ama, ibig sabihin, walang kwenta yon sapagkat, no, yung ginawa ni Kristo sapagkat kayo lamang o may ambag kayo sa pamamagitan ng inyong gawa para maligtas. Tama, mali? Mali. Wala akong sinabing walang kwenta yun. Pangalawa, hindi nga natin tema kung may ginawa o... Okay, talaga. Objection, Teka lang, Mr. bro. Moderator. May objection. Post the time. Okay, focus na sa tanong natin at yung sagot niya, dumirekta siya, no? Hindi yung Counter. sa kanya fallacious, false of dilemma. Counter. Sumagot ka. Counter. Counter ka ba bro? Yes, counter ako bro kasi talagang mali talaga na sabihin ko na kulang ang ginawa ni Kristo. Mali 'yun, mali. At saka ang aking stand dito as negative sa tema niya. Siya ngayon lumilihis ng ibang tema, yung paglisit natin yun sa akin. Fallacy of presumption na naman 'yon. Okay, sir. Dami fallacy. Okay, guess ka na. Okay, bilang moderator at pagsahayos ng debating ito, at Bro Eric, kanina hindi niya sinasagot yung mga tanong mo, ngayon naman sumasagot siya. So I think pakinggan natin yung sagot niya. Okay, meron ka pang 10 seconds bro para sagutin yung tanong bro. Yes, mali nga yung mga patatanong niya sa akin kasi lalo ko binanggit na ganyan sa stand ko kanina. Ang sinabi ko, maliban kay Kristo, pwede manampalataya sa Ama. Ang tema niya kasi, faith lang kay Kristo. Pwede pala sa Ama. Di Next ba yung question. tema niya? Next question bro. Pag sinabi kong faith lang kay Kristo,
tumutukoy ba rin yun sa Ama? No, pag sinabi ko kang faith lang kay Kristo, tumutukoy ba rin yun sa Ama, sa pananampalataya? Oo, hindi. Hindi. Kaya nga sabi niya sa sabi nga niya sa 1:5:24 ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin, hindi lamang kay Kristo, kundi pati sa Ama. Next question. Next question. Sabi mo magkaiba o hindi. Ibig sabihin, no? Ibig sabihin sa iyong aral na hindi lamang kay Kristo kundi sa Ama, ibig sabihin separate sila, magkaiba sila. No, pagdating sa pananampalataya, tama mali. Tama, magkaiba talaga sila kasi ang Ama, hindi yun ang anak. Ang anak, hindi yun ang Ama. Nag-uusap pa ngayon dalawa Mr. Ronald, objection. Okay, may objection. May objection, bro. Hindi ko May sinasabi yung pagkakaiba nila sa sinasabi ng persona. Ang sinasabi ko sa pananampalataya. Sagutin mo yun, Okay. kaibigan. May counter ka ba, Bo, o sasagutin mo? Talagang magkaiba sa pananampalataya. Kasi yung nanampalataya sa Ama sa Old Testament, hindi naman kilala si Kristo. Oh, talagang magkaiba sa pananampalataya yun. Next question. Last question. Ibig sabihin, magkaiba sila dahil hindi kilala si Kristo. Baka, ibig sabihin, yung pagka-Diyos ni Kristo nyo dati, magkaiba. Hindi siya Objection, moderator. Okay, may Objection, bro. moderator. Ano ba si Jan? Non sequitur naman ulit. Hindi po sinabi ko na iba na nampalataya sa Ama, iba na nampalataya kay Kristo. Ibig sabihin na hindi na sila magkaiba sa pagka-Diyos. Isa na po na pagka-Diyos. Ano ba na magklas? Ano ka ba na magklaseng kalaban, Eric? Uy, Okay, ano ka klaseng kalaban? Ayusin mo yung tanong mo. Ayusin mo yung tanong mo. So, may counter ka ba o next question? Wala na tayo oras yata eh. Oh, wala na oras. 9 seconds. Okay na. Bro Eric, Bento okay na? natin, nabubulo na natatalanta na si Janto eh. Wala, no side comment, bro. No side comment lang, ha? No side comment. Okay, good. Alright, so, dyan po nagtatapos ang unang latag ng question and answer. Diretso na tayo sa bro. Eric, meron kang 10 minutes para sa iyong rebuttal. Rebuttal na tayo po. Okay, salamat no. At kahit na medyo maulan talaga dito, ay tinitiis po natin na marinig yung ating debate no, ng ating katunggali. So dito no, napakakuripot ng talatang ibinigay ng ating kaibigan. Yung pa nga tayo tapos sa tanong no. So tinikip naglibata agad siya. Yung kasalata wala siyang naipakita o naibuwal man no na sa ating mong inilatag kahit isa wala siyang ibinuwal. Kasi hindi niya matanggap nang binanggit po natin no na kay Kristo lamang sa 4 ng gawa sa ikaliligtas. Pero hindi niya tinanong kasi sa Biblia nila sa aklat nila yun no? Ang sabi dito, ulitin ko sa inyo para maliwanag. Okay. Sabi dito sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Okay, Kristo lamang. Kaya nga sabi ko, siya yung daan ng buhay katotohanan kasi sa kanya lamang talaga yung daan. Tapos tinanong ko, ano ba yung daan sa iyong palagay? Yun ba yung pumapasok sa faith kay Kristo? Sabi, hindi daw. Huwag kayong maniwala sa taong ito. Yung bang katotohanan at buhay, hindi pumapasok sa faith kay Kristo? Sabi niya, hindi daw Pakinggan nyo yung kanyang mga sagot, no? Mali po yun, no? Pasok po yun sa pananampalataya kay Kristo. Ngayon, no? Bilang yun lang naman katangi-tangi niyang banggit na 28, 19, 20. Sabi ko, pasok po ba yung faith doon, no? Sa sinabing sundin ng utos? Sabi niya, pasok daw. Tama, correct siya nung pasok doon, no? Okay, pasok yung pananampalataya kay Kristo. Sa utos yun. Kaya nga, sa pananampalataya kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Meron. Kaya nga nung tinanong ko siya, no? Kay Kristo ba matatagpuan lamang ang daan at katotohanan? Sabi niya, hindi. Umanggit siya sa lumang tipan. No? Kasi ang topic natin dito, tandaan po natin, Kristo. Pumupunta ka sa lumang tipan. Kristo nga No? Tapos meron siyang di ba kay Kristo kung sabi sa lumang tipan, kaibigan. Kaya nga sabi niya, hindi daw Hindi lang daw kay Kristo. Anong patunay mo? Sabi sa lumang tipan, naniwala. Nandun ba si Kristo kay Abraham? Nandun ba sabi niya, kay Jacob? Kasi nga, ang kanya palaging literal. Kaya nga yung mga tanong niya, basag na basag Umiiyak kanina. Bakit? Kasi, ang tanong na, meron bang nakasulat Objection, moderator. Katotohanan. Objection, moderator.
Objection, moderator. Wala tong moderator. Huwag ka kasi mag-object. Ako nga, di nag-object sa'yo eh. Objection, moderator. Kawawa naman kasi yung mga pikunin nag-ad hominem. Kaya kailangan ko i-object ito. Yan ang napapala sa mga napipiko, nag-ad Walang hominem. adominim doon. Ano, umiiyak. Doon. Ang nakaharap ako sa camera, umiyak ba? Tumulo ba luha ko? Huwag ka mag-unpro, bro. Sorry. Objection, moderator. Hindi ha. Objection, moderator. Napatay ka sa debate eh. Ganda, iyak ka na kaagad eh. Objection, moderator. Sorry. Okay. Anong objection mo? Di ba nasa rule natin yung unpro attitude? Oo, Unpro talaga attitude, I-request ko lang ng kalaban ko na wag siyang mag-ad hominem sa akin. Umiyak daw ako. Nasa harap mismo ang camera, wala namang luhang tumutulo. Wag ka mag-ad hominem dyan. Pakiano sa kanya na wag siyang mag-ad hominem. Mr. Moderator. Counter Okay, tayo. may counter ka, bro? So, hindi po adonym po yun. Kasi nga, yung pag-iyak, tumutuko yun sa kanyang puro sa objection niya, no? Ayaw masagot, ayaw matanong. Yun ang tinutukoy ko ron. Okay, Puro kasi sa sige. policy, Okay. source of dilemma. Anong tawag doon? Ayaw niya sagutin ng diretso. Okay, so may objection ano? Ganito gagawin natin. Dahil kanina pa yung mga side comment, kanina pa yung mga ampro. Bibigyan lang kita ng isang warning, bro. One warning lang muna sa iyo, bro. Tapos tuloy natin, meron ka pang 6 minutes and 38 seconds, bro. So, Ilan na lang, Mr. Moderator? No unpro attitude, no side comment. Ilan na lang? Ilang minuto na lang? 6 minutes 38 Okay, seconds. sige. Okay. So, yan no. Okay. So, dito, maliwanag dito, no, sa atin pong kasi yun lang ang ibinigay yung talata, bukod doon sa Santiago, kung mapapansin po natin, no. So, ang tanong niya sa akin lagi, puro word for word, titik, no? Letra por letra. So, sinasagot siya letra por letra, no? Ayon sa Biblia, no? Nandun yung diwa, kaya nga sabi ko buti, andun yung diwa, no? At andun din yung diwa na siya lamang, kasi walang iba. At kinontra niya ito na hindi lamang si Kristo ang daan. Kasi nga pumunta sa salumang tipan. Yung topic namin, no, hindi naman sabing sa pananampalataya lamang sa lumang tipan. Hindi. Kundi kay Kristo, kaibigan, at hindi ka naman naniniwala yata sa pag-iral ni Kristo noon. Ngayon, kita niyo yung kanyang mga tanong, no? Tulad na binasa natin na sa pananampalataya. Sabi ron na manampalataya ka kay Kristo at maliligtas ka. Kaya tanong natin yan, bukod ba kay Kristo sa pananampalataya doon, sa binanggit doon, sinabi ba ron na manampalataya ka sa Ama? Wala rin naman siyang word for na mapapabasa rin eh. Buti nga, di natin natanong eh. Tanong natin eh. Na? Wala rin siya mapapabasa ng word for word na manampalataya ka sa Ama. Wala eh. Wala po. No? Kasi nga, sa kanya, pinagbuklod niya ron eh. No? Tandaan po natin, no? Sabi ron, no? Sinuko niya yung anak, no? At sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, makakarating ka sa Ama. Yun po yung aral eh. Yun po yung aral. So given po, no, na manampalataya kayo sa Diyos sa akin, kasi nga, suma total, simultaneous po yan. Hindi po magkaiwala yan, magkaiba. Pag nanampalataya ka sa Ama, no, at sa nanampalataya ka sa anak, matik po yan. Kasi yung pananampalataya mo, dumidiwa doon na isa lang yung pinasampalatayanan mo, yung Ama at yung anak. Patungkol sa ikaliligtas. Hindi mo pa pwedeng paghiwalay niyan. Ibig sabihin, nananampalataya ako kay Kristo. Hindi ako nananampalataya sa Ama. Ibig sabihin, ligtas ako? O ibig sabihin, mananampalataya ako sa Ama at hindi ako mananampalataya kay Kristo. Ibig sabihin, ligtas ako? O ba't mo pinaghiwalay? Sabay po yan, kaibigan. Sabi, iba daw eh. Yan ang problema sa iyo, kaibigan. Kasi, unang-una, ang pinag-aaral, ang topic nandito, no, faith sa pamamagitan ng pananampalataya sa ikaliligtas kay Kristo. Yan po yung ating pinag-uusapan at lahat ng inilatag ko, ang isa mo lang tanong, paulit-ulit, nakasulat ba word for word? Nakasulat ba dyan na letter for letra? O ngayon, syempre, bilang debatista, no? Hindi ako magsisinungaling. Nakasulat dyan kasi yun po yung aking unawa doon. Nakasulat po yun, no? Na una, binanggit ko, di ba? Nakasulat doon kasi yun yung unawa ko. Hindi naman siya naniniwala. Sabi ko, bahala ka sa buhay mo. Pero yun, yung diwa no, pumapasok na siya lang talaga ang daan pagdating doon sa aming topic na si Kristo lamang ang kaligtasan doon sa pananampalataya.
Di ba ba? Pasok po yun yung diwa na yon. No, kaya nga sabi ko, pag nagtanong ka ng word for word, mas marami akong word for word, lalo sa aral ninyo. Wala rin kayong word for word. Kasi nga, ang aral nyo, hindi nga kayo naniniwala sa ebanghelyo na yun lang ang kaligtasan. Hindi nga sabi mo Kaya sabi ko din mo sa'yo, yung bang sinasabi doon sa Mateo 28, binabanggit ba doon na mananampalataya, no? At na maniwala, siyempre sa ebanghelyo. Sabi niya, kung di ako nagkakamali, sa pananampalataya, oo. Pero yung sinabi ko sa ebanghelyo, no, sa pamamagitan ng ebanghelyo, hindi niya masagot. Hindi niya masagot No? Yun, sabi ko, doon ba sa sinasabi nasa ebanghelyo, no, na sabi ko, hindi kinaya ang ebanghelyo ng Diyos, no, sa pamamagitan ng ebanghelyo, no, ay ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Ibig sabihin, ano ba yung ebanghelyo? Yung ebanghelyo ba gawa mo? Sana kita mamaya, no? Yung bang ebanghelyo gawa mo at maliligtas sa gawa mo? Kasi aral niyan sa pamamagitan ng gawa niya. Kaya tinanong kita, sapat na ba si Kristo sa ikaliligtas? Hindi mo masagot na naman. Hindi naman yan, topic natin. Pasok yun sa topic natin. Kasi sabi mo kasi sa gawa ninyo, maliligtas kayo. Kaya tinanong kita, doon ba sa pananampalataya naniniwala ka, no? Na kulang pa ba yung, hindi ko masabing sinabi mong kulang. Sabi ko, tanong yun tanong yun, na kulang pa ba yung ginawa ni Kristo sa krus? Sa ikaliligtas ng tao? Objection, Mr. Moderator, fallacy, false of dilemma. Yun lang yung panagtagon mo Ang dami nakikinig Sino ng mga tanong natin? Hindi mo masagot, yun lang yun. Tapos mo, hindi ko masagot, next question. Tapos ganun. Kasi pasok yun Diba? Pasok yun sa ating tema. Kaibigan, kapatid, dapat nauunawaan mo yun. Unang-una, nung tinanong nga kita, hindi ka masagot, ngayon siguro masasagot mo na. O hindi mo pa rin masagot kasi nga, babanggitin mo naman yung lumang tipan. O naligaw ka sa topic natin. Sabi sa lumang tipan, hindi naman sa ebanghelyo. Sabi natin kay Kristo sa ebanghelyo Diba? Ligaw na ligaw ka sa argumento mo, kaibigan. Dapat naging matalas ka dyan. No, sa ating debate, sa usapang nito. Sabi ko nga sa'yo, galingan mo No? Ipakita mo yung tibay mo sa debate. Tayo, handa naman tayong humarap at diminig ng anumang salita Labo sa inyo, sanay tayo dyan At hindi po tayo iiyak dyan, sa mga salitang ganyan. Kasi hinaasa po tayo dyan. Pero sa akin lang, punto por punto, program nga yan sagutin mo at makipagbakan ka, ng matinding pakikipagbakan ng pananampalataya. Kasi aral mo yan sinabi mo yan. No? Tinatanong lang kita, binabalik ko lang sa'yo yung tanong dahil sinabi mo, wag mo sabihin hindi mo sinabi. Sabihin hindi mo sinabi. Ngayon, doon naman sa Santiago, bumira siya. No? Ang tanong nga natin Santiago yung bang sinasabi ron patungkol pa sa ikaliligtas, yung gawa, at yung pananampalataya, faith plus work. Ligaw na ligaw sila dyan Dapat nga, maturuan tong mga ito maturuan dapat tong mga ito. So yun po, maliwanag po ang sinasabi ng Biblia sa daan ng buhay at katotohanan at maliwanag, kay Kristo lamang, ang ikaliligtas. So siya lang. Hindi na kulang yon. Sumagot ka ng matino na hindi kulang yon. Huwag kang matakot kasi si Kristo lamang talaga ang daan ng buhay at katotohanan. Thank you, Bro Eric. Yan po ang rebuttal ni Brother Eric Villanueva. Bro Jado, diretso na tayo sa question and answer. Sandali lang. Okay. Nick, lagyan mo anak na rin. Okay. Shoutout po sa mga nanonood sa TikTok. Si Irene. Laboy Letra, nanonood sa TikTok. Sila Brother Frost. Okay. At salamat po sa mga nanonood. Go. Go na? Ready? Okay. Yeah. Bro Jando? Okay, ready na? Okay. Pag nagsalta ka na bro, start in time. Okay, unang katanungan ko pa lang dito, James chapter 2 verse 21. Our father Abraham was made right with God by what he did. Sangayon ka, tutol ka. Sangayon tayo dyan kasi nga nakasulat dyan itong sa James 2:21. Wala po tayong dyan. Tutol dyan. Ang tutol lang natin dyan, kaibigan, yung unawa mo sa konteksto. Maganda nga. Yan ang magandang pagdebate sa susunod Sige, next question.
Next question. question. Sa John 2:24. So you see that people are made right with God by what they do. Agree ka? Total ka? Agree po tayo dyan. Na? Agree tayo dyan, no? Na sa pamamagitan, na nakita ninyo, sa pamamagitan ng gawa, inaaring ka ng tao, no? At hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lang. Kasi, agree tayo dyan, kasi naman, ang ating topic ay sa pananampalataya, sa ikaliligtas kay Kristo. Hindi naman tinutukoy yan sa ikaliligtas kay Kristo, kaibigan. Next question. Bro. Yan, Next ang question. tinutukoy dyan. Next question. Sabi mo, sang-ayon ka dito. Bakit ang stand mo sa lungat dito? Sabi mo, hindi kailangan ng gawa. Ba't ito kailangan pala gawa? Ano tanong mo? Yung tanong ko. Objection, moderator. Sige bro. Ang tanong mo, kasi alam mo ng tanong mo eh. Ulitin mo. Makinig siyang mabuti sa tanong ko. Okay, paki-clarify ng tanong. Ulitin ko Ilalim tanong mo ko sa kasi. kanya, ha? Sinabi niya kasi sa stand niya kanina, hindi kailangan ng gawa. Pero sumang-ayon siya dito, people are made right by God by what they do. Ang tanong, alin ang tama doon? Sinabi niya kanina, hindi kailangan ng gawa? O dito, tinama sila dahil sa kanilang gawa? Tama po yung nakasulat. Ang mali, yung unawa mo sa Objection, sa nakasulat. moderator. Objection, moderator. Sinagot Objection kita. po sa time. Teka lang bro. Kategorikal Sige. lang tanong ko. Na naiipit na kasi. Kategorikal lang tanong ko. Sinagot na kita. Sorry ka, sabi ko, tama nga yung nakasulat eh. Ulitin ko ha. Ulitin mo. Alin ang tama sa sinabi mo? Kanina sabi mo hindi kailangan ng gawa. Pero dito, tinama sila dahil sa gawa. Alin ang tama doon? Yung sinabi mo kanina hindi kailangan ng gawa? O dito tinama sila dahil sa gawa? Parehong tama yon. Hindi kailangan ng gawa kasi si Kristo ang gumawa sa ikaliligtas. Ang tinutukoy dito, kaibigan, ang kausap niya rito, hindi tumutukoy ito sa sa saving faith, no? Kundi tumutukoy ito sa bunga, no? Nung pananampalataya. Kasi kung kayo gumagawa, Next question, bro. Next question. Next question. Next question. Sabi dito, they cannot be made right by faith alone. Tama o mali? Tama nga eh. No? Tama yun kasi nga, ang tinutukoy dito, ito nga gumagawa, ito'y ligtas na sa pamamagitan ng pananampalataya. Ha? At tinutukoy dito, kaibigan, no, lalo na sa malawak na pag-uusap, tanong to eh. No? Ito'y uri ng katanungan, dahil kasi nga, sa pangangaral ni Santiago, merong nagpapakilala na ligtas sila. Next question bro. Pero Next question. problema, makikita sa Next kanilang question. Question. Alin ang Next question. dapat paniwalaan namin? Yung tema mo na hindi sa pananampalataya lamang o yung nakasulat ito na sa pananampalataya lamang ay mali yung pananampalataya lamang? Ay, totoo doon. Ay, himo, tanong mo. Oy, tema ko sa kayo nakasulat kasi mali nga unawa mo dito sa Santiago 2:24. Objection, moderator. O sa time. sinagot na kita eh. Objection, moderator. Ang tanong ko sa kanya, alin ang tama? Yung tema niya ba na faith alone o yung nakasulat not by faith alone? Alin ang tama doon sa dalawa? So, categorical bro. Alin ang tama dun sa dalawa? Sinagot ko na siya eh. Kanina, sabi ko, bote, pares tama ako, pares tama rin yung nakasulat. Objection, Ang moderator. problema, Objection, Bro, moderator. Teka lang. Diyan daw. Isang objection lang. Isang objection lang. So, sagot niya bro, both bro. Sagot niya. So, next Yes. question bro. Tama yun. Kasi ang tinutukoy sige, ko, sige, next question. Pananampalataya lamang. Sige, Teka lang. next question. Next question, Sir Moderator, ikaw sagot na sa ano eh. Teka lang. 11 seconds. Okay, 11 seconds bro. May 11 seconds ka pa. Yes. Tama pares yun. Kasi nagkamali ka lang ng naligaw ka na kasi nga tinutukoy doon, faith talaga, sa ikaliligtas. Ito tinutukoy dito, hindi to sa ikaliligtas sa tinutukoy na aral dito. Ang tinutukoy Next dito, question. yung mga nag-aaring Next ligtas, question. pero hindi gumagawa. Next kaibigan. question. Ibig sabihin mo ba, hindi naligtas si Abraham nang inialay niya ang kanyang anak? Hindi siya naligtas ng ialay niya. Naligtas si Abraham, inaring katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya. Doon siya inaring ganap. Wala pa, kasi yung gawa niya, bunga na lang yung kaibigan ng pananampalataya.
Una yung faith, tanda mo, hindi ka naman makakagawa kung wala kang pananampalataya. Ang problema dito naman sa sinasabi mo, Santiago, ito yung mga nag-aaring ligtas at mga Next nag-aaring question, bro. kayang buhay. Next pero question. mali po yun. Next question. Next question, sa Mateo 25:34 hanggang sa mga sumusunod na talata, sila ba ay naligtas dahil sa kanilang ginawa o hindi? Okay, so yung tinutukoy doon, no? Kung Objection titignan natin yung moderator. pinakasiwa ng konteksto, Objection moderator. Objection, bro. What's the time? Categorical lang aking tanong eh. Categorical Okay. lang aking tanong. Okay. May counter ka ba, bro? O sasagutin mo ng categorical tapos sa paliwanag? Bro, Eric? Okay, papasok po tayo sa categorical. Ulitin niya lang yung sagot na tanong niya. Clarification, linawan niya, no? Okay. Sabi niya, kung paki-rephrase. categorical, no? Okay. Nakapost ng tama ng time. Okay. Pakiulit ng tanong, bro. Dito sa Mateo 25, 41 hanggang 46. Sila ba ay naligtas kahit hindi gumawa? Yes or no? Sila ba'y naligtas kahit hindi sila gumawa? Yan ba tanong mo? Yes. Sila ba'y naligtas kahit hindi sila gumawa? Yes. Tama ba? Yes. Unang-una, hindi ligtas yun kasi wala nga tinutukoy na faith eh. Dapat sinabi mo, sila ba'y naligtas sa faith? Sasagutin kita. Ang tanong mo lang sila ba'y naligtas dahil sa walang gawa? Bakit ba sila walang gawa? Kasi nga hindi nga mananampalataya eh. Sumampalataya ka muna, kaibigan. Na faith muna, bago gawa. Inuuna mo kasi gawa bago faith eh. Next question. Next question. Kung wala silang faith, bakit Lord ang tawag nila kay Kristo? Pwede. 721 nga sinasabi ron Objection, Lord, moderator. sabi nun, marami magsitaw sa akin na Panginoon. Okay. Ako nga May nun, objection ba? Post the time. Akong akitan sa kanya clarification lang. Sabi niya kasi walang faith. Bakit tinatawag na Lord kung wala namang faith? Okay. Sagutin mo ba, bro? Objection tayo, Mr. Moderator. Counter objection. Hindi naman Counter. categorical yung kanyang tanong, kaya sinasagot natin. Makinig na lang muna siya. Okay, sige. So, balik ko yung 20 seconds mo, bro. Sagutin mo, bro. Okay, yes. Sabi ko nga, yung Lord, hindi na nga hulugan ng Lord, tawag ka ng tawag, mananampalataya kang ligtas. Di ba, maliwanag ang sinabi ni Cristina sa Mateo 7:21 Sabi nga, magsalyo kayo mga anak ng tampalasanan. Hindi paro Lord lang. Hindi pa pwede yun. Yung sinasabi mo, dahil na dumawag sa Lord, mananampalataya na talagang tunay. Next question, bro. Next question. Next question. Next question. Santiago 2:19. Sumasampalataya ba ang demonyo o hindi? Yes. Sumasampalataya siya, pero yung kanyang pananampalataya, invalid yan, wrong yan. Kasi wala namang katotohanan. Tanong kita, meron bang katotohanan sa bibig ng ng diablo? Sige, may lalabas bang katotohanan? Invalid yan. Yung faith niya, peke kasi nga wala ngang gawa yon. Kaibigan, invalid yan, patay yun. Next question. So inaamin mo ngayon na ang demonyo may pananampalataya pero patay kasi walang gawa. Tama o mali? Patay kasi hindi naman tinutukoy yan yung kaligtasan para maligtas ka sa gawa Mali nga yung unawa nyo dyan No? Tinutukoy dyan yung demonyo, sinasabi niya nga naniniwala sa Diyos na iisa. Totoo yun, kaya lang patay pa rin yun kasi nga natuturo nga sa ng Diyos-Diyosan No? Walang gawa yun. At ang tinutukoy dito na mga mga patay ang pananampalataya, literal yan na walang gawa. Next question, bro. Next question. Okay. Kaibigan. For clarification, tatanggapin mo ba ngayon na ang pananampalataya na walang gawa ay patay? Kasi unang-una, pag wala, ang pananampalataya, peke Kasi sa inyo, pag saan pananampalataya, tunay agad ligtas agad Di ba? Pali ka doon. Kaya nga tinuturo kayo dito sa sa Santiago, yung faith nila, doon pala sa faith palang patay na. Hindi tunay. Dapat, kasi Diyos ang nakita sa puso Pag nakita ng Diyos sa puso mo, Next question, bro. Next question. Okay. Ito na yun, ito hindi tunay. Ngayon, tanong, Kaibigan. sangayon ka ba na ang tunay na pananampalataya ay nanginginig sa takot sa Diyos? Yes or no? Yung tunay na pananampalataya ng isa, depende yan, kaibigan. Objection Depende. moderator. Okay. Objection, moderator. Depende sa talata ko yan. Objection Depende moderator. sa talata.
Objection. Categorical ang tanong ko. Sabi niya kasi, ang demonyo, mali yung kanilang pananampalataya kasi walang gawa. Agi naman ako doon. So, ang next question ko naman ngayon, ang tunay na pananampalataya ba nanginginig sa takot sa Diyos o hindi? Hindi. Siya tinukoy mo, demonyo. Hindi tunay yon, kaibigan. Kasi nga, sabi na, naniniwala sila yung isang Diyos. Pero yung gawa nila, papasama sa ibang Diyos eh. Naniniwala ka ba na mayroong katotohanan sa bibig ng Diablo o ni Satanas? Wala ka makababasang ganyan. Kaya peke yun. Kaya Next yung question. peke nga, sabi doon. Sabi mo, walang katotohanang lumalabas sa bibig ng Diablo. Yes. Sa Lucas 4:41, sinabi ng mga demonyo, ikaw ang anak ng Diyos. Tanong, kasinungalingan ba yun? Totoo? Sinungalingan yon. Kasi kahit sabihin nilang may isang Diyos, ikaw ang Objection, anak ng moderator. Diyos, pero hindi sila nanampalataya. Objection, bro. Hindi Pause sila the time. nanampalataya. Hindi tunay yung faith nila. Oh, teka lang, bro. Binago niya yung binago niya yung tanong ko, biglang nag-yes siya pero binago niya yung tanong ko. Wag niya babago yung tanong ko. Sagutin niya lang kung tama ba, totoo ba ito sinabi o hindi. Wag niya babago yung tanong ko. Okay. Counter ka, bro, o sasagutin mo na? Objection time, Mr. Moderator. Counter, okay. Sumagot ako ng categorical. Na, tanggapin niya o hindi. Pumalag siya sa rebuttal o anumang gusto niya. Ang mahalaga, sumagot ako ng categorical at hindi ko iniba. Yes nga. Okay. Next question. Next question. Sabi mo, kasinungalingan na sinabi nilang si Kristo ang anak ng Diyos. Therefore, sang-ayon ka na kasinungalingan pala na si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi ako sang-ayon dahil ang sinasabi mo, yung Diablo, yung salita ng Diablo. Unang-una, ganito yan. Bibigyan kita ng tamang konteksto sa kahulugan na sinabi niya anak ng Diyos. Naniniwala ba sila? No? Na sumasampalataya sila kay Kristo? Hindi. Sinabi nila isang Diyos. Anong ginawa nila? Sila yung nagpapasamba sa maraming Diyos. At sila, yung mga antikrist, ang mga nagsasabi ng Diablo na yan, nagpapasamba sa antikristo. Next question, bro. Next question. Next question. Sino ang sinabihan ng mga demonyo dito, ikaw ang anak ng Diyos? Sino? Si Kristo, kaya ang problema, hindi nga totoo yung kanilang paniniwala. Kasi nga sila napapasamba at nagpaparating ng mga antikristo. Kasi kung tunay, no, ang kanilang paniniwala, hindi sila gagawa ng antikristo. Hindi sila gagawa ng mga ribulto na sasambahin. Dapat nauunawaan mo yung konteksto. Hindi dahil sa sinabi, naniniwala ka agad sa sinabi. Walang katotohanan, sabi ng Kristo, walang Next katotohanan question, bro. sa kanila pag sila nagsasalita ng kasinungalingan. Next question. Okay, ulitin ko ang tanong ko. Sabi mo, walang totoo sa kanilang sinasabi kung sila'y nagsasalita ng kasinungalingan. Ang sinabi nila na ikaw ang anak ng Diyos, kasinungalingan ba ito o totoo para sa'yo? Uulitin ko, kasinungalingan niya kasi nga walang lumalabas sa kanila. Ang ibig ko sabihin, kahit sabihin nila na si Kristo ang anak lang ng Diyos, pero ang kanilang gawa ay pagsamba at pagpapalito ng Antikristo, walang katotohanan yun. Yun ang itanim mo sa kukote mo, kaibigan. Next question. So tinatanggap mo pala ngayon na para sa iyo pala, kasinungalingan ang sinabi nilang si Kristo ay anak ng Diyos. Hindi yan ang punto. No, hindi yan ang punto. Kasinungalingan. Objection, moderator. Objection, moderator. Pause the time. Pause the time. Binabago niya kasi. Ang tanong ko sa kanya kanina, itong sinabi ng demonyo dito kay Kristo, ikaw ang anak ng Diyos, para sa kanya, kasinungalingan ba ito? Totoo. Ang sabi niya, kasinungalingan, sabi ko para sa kanya eh. So ang pala ko ngayon, so tinatanggap mo pala ngayon na para sa iyo pala kasinungalingan ng sinabi ng demonyo kay Kristo. Pag bigla siyang bumawi, nag-yes siya kanina. Sabi niya kasinungalingan daw para sa kanya, tanong ko. Okay. May counter ka pa, bro? Sasagutin mo na. Counter tayo. Unang-una, hindi ko iniba. Hindi ko iniba yung kanyang tanong at hindi ko rin iniba yung aking sagot, yung aking tindig. Dapat maunawaan mo yan. Sige, tanong mo ulit? Ipapaliwanag ko sa iyo para matuto ka. Ulitin ko ha. Para sa iyo, nang sabihan ng mga demonyo si Kristo ay anak ng Diyos, tama ba na si Kristo ay anak ng Diyos o kasinungalingan yan para sa iyo?
Sinungaling nga paggaling sa demonyo. Objection, Pero moderator. Binabago nga niya eh. Kaibigan, Binabago nga niya eh. Hindi ko Okay. binabago. Binabago nga niya eh. Hindi. Sa demonyo. Moderator. Moderator. Teka lang bro. Pakinggan muna natin yung Moderator. objection. Teka lang bro, pakinggan Okay. natin yung objection. Objection bro, anong objection mo? Bro? Binabago nga niya. Wala akong sinabi na galing ba sa demonyo. Ang So, liwanag sabi mo, ng galing sa tanong ko demonyo. eh. Para sa kanya, moderator. Sabi ko, para sa iyo. Sabi ko sa kanya, nauna nga yung nauna nga yung termino yung para sa iyo. Hindi galing sa demonyo. Okay. Para sa iyo. Mr. Moderator. Ulit. Counter tayo, Mr. Moderator. Counter. Oh. Sinagot ko yon. Unang-una sabi ko, sa demonyo mali. Pero para sa akin, totoo. Dapat Sige, ulit. Ulitin ko ha. Ulitin ko. Sige. Para sa iyo. Nang sabihin ng demonyo kay Kristo, siya ay anak ng Diyos. Tama bang sinabi nilang si Kristo ay anak ng Diyos? O mali ang sinabi nila para sa iyo na si Kristo ay anak ng Diyos? Mali yun. Para sa akin, mali yun. Kasi nga galing sa demonyo. Galing sa demonyo eh. Pero kung sasabi mo para sa akin, kung ako ang magsasabi na ang Panginoon, anak ng Diyos, akin mismo. Tama yun. Pero ang sabi mo kasi para sa'yo, na sabihin ng demonyo. So galing sa demonyo. No? Dapat, magkasita ka Next question. Magkasita debate, huwag kang Okay. kaibigan. Hindi ka Ne- makakalusot. Okay, next na tanong ko naman sa iyo ngayon. Dahil tinanggap mo na ang pananampalatayang walang gawa, patay. Ang tanong, bakit nang binasa mo ang Efeso 2, hindi mo sinama yung verse 10? Yes, kasi nga pag sinabing Efeso 2, malino ron sa faith lang talaga. At sabi sa GIS, yun yung bunga. Kaya yung talatang yon at yung tanong yan, yan ang nagbagsak sa'yo. Kasi hindi mo naunawaan ang Santiago. Na yung Okay, bunga time, yon time. ng pananampalataya, ng mga Alright, tunay time. na mga Opo. likas na pananampalataya. Okay, dyan po nagtatapos ang second rebuttal ng question and answer. Okay, so diretso na tayo, no? At mainit-init pa ang sabaw. Okay, Bro Jando, para sa negative. Okay, salamat moderator. Sabi niya kanina, wala daw akong binuwal sa kanyang mga talata kanina. Actually, lahat ng talata niyang binasa kanina, tinanong ko siya, hindi ba? Ayun, lagi. Sabi niya kanina kasi, yung mga talatang binasa niya kanina, inisa-isa ko pa nga yun eh. May mababasa ba dyan na manampalataya lang kay Kristo? Yung kasi ang tema niya, manampalataya lang kay Kristo. Tinanong ko siya ngayon, anong nangyari? Puro siya deny. Walang mababasa, nasa diwa. Pag sinabing diwa, akala mo lang yun. Diba? Maliban na lang kung may referensya kang ipinakita. Pag may referensya kang pinakita sana kanina, katanggap-tanggap pa yun. Walang referensya, sarili mo lang unawa eh. In which non sequitur fallacy. Lahat. Isa-isa ko naman ulit ngayon. Ito naman tayo ngayon sa sa 2 Peter chapter 1, 5 verse 7. Tuloy natin yung ating presentation kanina naputol. And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue. Hindi nga faith alone. Kasi dagdagan pa eh. Tingnan nyo ha, kanina sinabi niya, nananampalataya ang demonyo. Yes. Ligtas ba sila? Hindi. Bakit? Walang gawa. Di inamin niya na ang pananampalatayang walang gawa, patay. Sa kanya ng bibig lumabas ha. Nako. Huwag mong sabihin sa akin, pagkatapos ng debating ito, magbuhat ka na naman ng sarili mong bangko. Sumangayon siya lahat. Diba? Sa mga negative stand ko, sumangayon siya lahat. Ngayon, tuloy natin. Sa 2 Pedro 1:8-9, ang sabi ni Pedro ganito, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ngunit, kung wala sa inyo ang mga ito,
Kayo ay parang bulag. Ito yung sabihin na si Eric Villanueva, tinuturuan ng mga tao na maging bulag. Kasi ayaw lang dagdagan ang faith. Dagdagan nga ang faith eh. Ha? Ngunit kung wala sa inyo ang mga ito, kayo ay parang bulag at hindi nakakakita. Ano yung mangyayari sa mga bulag na umakay sa kapwa bulag? Silang dalawa baligtas? O silang dalawa mahulog sa kanal? Oh. At nakalimot na nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. So yung mga ayaw magdagdag sa faith, ito, ayaw dagdagan ng virtue kasi faith alone lang. Ayaw dagdagan ng knowledge kasi faith alone lang. Ayaw dagdagan ng temperance kasi faith alone lang. Ayaw dagdagan ng patience. Ayaw dagdagan ng godliness. Ayaw dagdagan ng brotherly kindness. Ayaw dagdagan ng charity kasi faith alone lang. Anong tawag dyan? Nakalimot na sila. Nanilinis na sila sa kanilang kasalanan. Tamo? Wait lang. That's dirty. Wait lang ha. Ngayon, ang faith at ang work. Ang faith at ang work ay hindi dapat paghiwalayin. Kaya maling aral talaga ang salvation in Christ by faith alone. Bakit? Inamin niya kanina, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. O next, biblically, walang taong naligtas sa amamagitan lamang ng faith alone. Wala. Tao naligtas, faith alone, wala. Sapagkat tayo'y hahatulan sa amamagitan ng ating mga nagawa. Saan tayo hahatulan? Sa pamamagitan ng ating mga nagawa. Oh, ano pa? Sayin natin ha. Masabi dito next. Mateo 25:34 hanggang 46, basahin natin. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halikayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula ng likain ng daigdig, sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Gumawa ba? Yes. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nakasakit at inyong dinalaw, nabilanggot inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit at nabilanggot kayo aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo, mga nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginagawa. Ito naman sa kabila naman, yung mga nanampalatayang walang gawa. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom. Hindi walang ginagawa ito. Isabihin, magre-resulta. Yung ano mo, yung gawain mo pagdating sa araw ng paghuhukom, magre-resulta yan. Hindi walang kwenta yan, nagre-resulta yan. Ang walang kwenta, yung gumagawa ng hindi sa pananampalataya. Hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw. Hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan. Hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad. Hindi ninyo ako dinalo nung ako'y may sakit. At noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon. Tingnan nyo, tinawag na Panginoon. Di nananampalataya nga. Ang problema lang, walang gawa. Yan ang problema. Kasi hindi ka tatawag na Panginoon kung hindi ka nananampalataya. Kaya ka tumawag na Panginoon kasi nananampalataya ka Panginoon siya. Ang problema lang, wala silang gawa. Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Ayan. Kaya pag may lumapit sa inyong badyaw,
humihingi ng pagkain, bigyan nyo. Humihingi ng pagkain, gutom, pagbigyan nyo. Oh, ang nilapitan bang kayo? Hindi ba kayo believer? Wala ba kayo pananampalataya? Siyempre meron. Pero kung tatanggihan nyo, bigyan ng pagkain ng mga badyaw, ibig sabihin, tatamaan kayo nito. Kaya nga, ito daw, Panginoon kasi mananampalataya ito. Problema lang, wala sa gawa. May nagutom, hindi pinakain. May hindi pinainom. Oh. Next, itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit ang matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Narinig ninyo? Ha? Oh, so ibig sabihin, talagang sa gawa. Oh, next, Roma 2:5-7. Sapagkat igagawad niya sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Sa kanya, hindi na kailangan gumawa. Kasi ginawa na rin ni Kristo. Tingnan nyo ha, kung magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti, buhay na walang hanggan lang ibibigay niya sa inyo. Ano yan? Hindi yan kaligtasan? Hindi yan kaligtasan? Ha, Eric? Hindi kaligtasan yan? Buhay na walang hanggan, hindi kaligtasan? Grabe ka naman. Tingnan nyo. Pinipilit niya ang faith alone niya, wala naman sa Biblia. May nabasa ngang faith alone, kakontra naman sa ista niya. Kaya ginagawa niya, diwa. Yun ang ginagawa niya, diwa. Nasa diwa. Kala mo lang yun. Ha? Akala mo lang yun. Pero wala. Dito, buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Pili kayo mga kaibigan. Patuloy ba tayong gagawa ng mabuti? O makikinig kayo kay Eric Villanueva na hindi kailangan ng gawa? Ano ba naman yan? Next, Revelation 20:12. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Kung wala kayong ginawa, tingin nyo, saan kayo mapupunta? Sa kaliwa o sa kanan? Ha? Kayo na bahala. Hebreo 5:9, magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng masunurin sa Kanya. So, kailangan mong sumunod. Kung walang gawa, di ka na kailangan sumunod kasi wala namang gawa. Makinig kayo kay Eric? Naku, ewan ko na lang. Ay. Okay. Yan po nagtatapos ang second battle ni Brad Jando Alabado. Okay, Bro Eric. Moderator. Wait lang muna moderator ha, kasi linisin ko muna ito saglit lang. Balik lang ako. Basa ka na lang mga comment dyan na linisin ko muna ito saglit. Okay. Alright. So, childcare muna si Bro Jando ha. At salamat sa lahat ng mga sumasubaybay sa Fred TV channel ng Facebook at YouTube. Okay. Bro, ano ba pangalan mo? Fred po, Fred. Ayan po, nasa Fred. po. Fred TV channel. Okay. Buti na handle mo, payapa. kahit nagbabalibagan na. Yan talaga eh. Minsan nga, mas matindi pa sa TikTok. Sa TikTok talagang, talagang bardagulan kung tawagin. Pero lang naman yun. Kasama talaga yan. Actually, talagang diyan nagkakaroon ng magandang paliwanagan sa mga ganyan. So, ako para sa akin dahil sa mga ganyang naging interesado rin ako. So yun ang kapangyarihan ng Panginoon binigay sa atin, no. Mamili tayo ng tama at mali. Diba? At least na-handle mo pagka may sitwasyon na ganito. Mayroon kang susunod na debate, bro. I-plug mo rito sa mga channel mo. Meron nga pala si Eugene. Diyan din sa 11 Saturday. Si Eugene pangalan sa? Si Eugene Gapo. Pwede naman kasi dyan, bro, alas 8 rin, Sabado. Pwede. Eugene. Opo, sabi niya, parang usap na kami, sabi ko, kung gusto mo, dun din sa program nila Brad Jando.
Pwede niyo bang i-moderator din yan para maganda. Ano yan, sabi ang namin ngayon, July 11, Sabado 8 pa rin ng gabi. So ano Ang maging topic topic niyo, bro? Ito yung topic namin. Sandali ko lang. Ang topic namin ay sandali lang, aliyan ko. Para mas hindi tayo magkamali sa topic. So, ito yung topic namin. Saan ba yan? Ito. Saan ba yung topic namin? Patungkol to sa yan, ito. Hindi na maagaw ang kaligtasan ng mga Kristiyano kay Kristo. Yan ang topic namin. So, Maraming pagkaagaw, affirmative pagkawala. Ang kaligtasan. Affirmative ako. okay. So, affirmative ako. So, sana nakikinig si Brother Eugene at sang-ayon naman kayo, nasa 11. Maganda, si Eugene Pellegrino. Gapo, yan. Magaling din na Bautista to. So, yun, Sa ano po yan, Brad? Sa 11. 8 Okay. Kung okay lang. So, sa lahat ng mga nakikinig dito, baka available kayo at magandang debate na naman po mangyayari niyan sa July 11, Saturday, 8 p.m. Philippine Time. Yan. Nabati ko po si Yam T. Montejo, Silvia Roa. Shout po sa lahat ng mga nakikinig dyan sa YouTube at saka sa Facebook. At supportan nyo rin po. Alam ko, Bro Eric, may Facebook channel ka rin, no? Parang nakikita rin Meron kita naman, meron naman. Ano lang naman to, bro, parang program lang na kung sino mang ibig makinig. Nagaganap po naman. Ito po yung ating program na ang tugon ng Biblia. Yan. So, parang nakikita ko siya, bro, parang mas mahinahon ko pa kay Rashi. Pares lang. Parang ganun. Pares lang naman. So, yung programa mo, mga tuwing anong araw yun? Ito na ako, bro. Ano yan, bro? Yan na, dyan. Tuesday Yan. yan, saka Saturday din. Yan. Supportan niyo po yung programa ni Bro Eric, no? Okay, bro. Question and answer. 10 minutes, Bro Eric. Start ka na. Pag nag-start ka, mag-start na yung time mo, bro. Okay, sige. So, ito yung unang tanong natin kay Brother Jando. Yung bang gumagawa doon sa Santiago, yun ba'y mga mananampalataya na gumagawa upang magbunga? Oo, hindi. Stop the clock tayo. Wala siya eh. Wala. Jando? Teka lang. Bro, ulit. Yun ba sa Santiago, Sa Santiago, yung bang mga gumagawa ron, ito ba ay maituturing na gumagawa sila dahil sila ay merong pananampalataya sa Panginoon, kaya nagbubunga ng gawa? Tama, mali? Mali na yung kanilang gawa ay bunga ng pananampalataya. Mali yun. Ibig sabihin, pananampalataya plus gawa. Hindi bunga ng pananampalataya. Yung terminong bunga ng pananampalataya, sa inyo lang galing yan. Actually, pananampalataya na may kasamang gawa. Yun ang sinasabi sa Santiago. Next question. Okay, next question. Sabi mo, hindi siya bunga. Okay? So, ang next question natin ito. Sabi dito, sa inyong aklat, sabi dito, naniniwala ka ba, naniniwala ka ba dito, nakasulat dito sa 4:12, na sinasabi dito, na sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan? Tinutukoy ba si Kristo rito? Oo, hindi. Ano yan? Ulit nga. Okay, ulit natin na sabi dito, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang pangalan sa ibang pangalan sa silong sa buong daigdig na ibinigay sa Diyos o ng Diyos na sa mga tao na sa atin ikaliligtas. Naniniwala ka ba na si Kristo ang tinutukoy dito? Oo, hindi. Yes, si Kristo tinutukoy dyan, bro, na sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Tandaan natin, Efesos 5:23, ang kanyang ililigtas, ang kanyang iglesia. So kung wala ka sa kanyang iglesia, paano kanya ililigtas?
Next question. Okay. Salamat sa iyong sagot. Sabi mo, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. So naniniwala ka na siya lamang talaga ang daan ng kaligtasan? Hindi. Oo, hindi. Hindi. Ang daan ng kaligtasan, inusig ni Saulo. Hindi mo alam yon, inusig ni Saulo ang daan ang tinatawag na sekta. Nasa Biblia yan, bro. Next question. Okay, next question. Sabi mo, inulit mo, sa kanya lang matatagpuan ang kaligtasan. So ngayon sabi mo, hindi lang sa kanya matatagpuan ang kaligtasan o ang daan. So ano ang totoo dyan sa dalawa? Sa kanya lang makikita matatagpuan ang kaligtasan ayon sa binasa mo, na isinangayunan mo, o hindi sa kanya matatagpuan lamang ang kaligtasan? Sa kanya matatagpuan ng kaligtasan at ililigtas kanya, pag ikaw ay sumunod sa kanyang gusto, Efesos 5:23, sa kanyang iglesia. At ang daan, hindi lang siya. 24:14 ng Okay. gawa, yun ang tinatawag na kanilang iglesia. Inusig ko ang Okay, daan na ito hanggang sa kamatayan. Sabihin, ang daan dyan ay ang iglesia. Next question. bro. Okay, Next salamat question. sa tanong at pag-amin na sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. So next question tayo, no? Next question. Sabi dito no sabi, naniniwala ka ba sa Mateo, kaibigan, na yung gumagawa, no, na nagpapakain, nagpapainom sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo, ito ba'y nananampalataya muna bago gumawa? O gumagawa bago manampalataya? Ano yung Mateo? O, sa 25 na sinabi mo, yung ginagamit mo lagi. Yes, sila ay nanampalataya, kaya sila ay gumagawa. Ibig sabihin, pananampalataya talaga kasama ng gawa. Yung sinabi mong hindi kailangan ng gawa, yun ang mali. Okay? Next question. Okay. Ibig sabihin, kaibigan, kapatid, no, na bago sila gumawa, nanampalataya muna kay Kristo nang wala pang gawa. Tama, mali? Mali. Sabi nga ni Kristo, maging pagano, kaya ang maging mga pagano, kayang gumawa ng mabuti. Yung mga amang pagano, kayang ibigay sa kanilang anak ang mga nais nito. So, ibig sabihin, kahit pagano, gumagawa ng mabuti. Oh. Nag-convert. Nauna yung gawa kaysa pananampalataya. Next question. Okay. Sabi mo kanina, no, yung gumagawa, nanampalataya muna kay Kristo. Ngayon, sabi mo... Objection, moderator, objection. mali. Pause the time, pause the time, pause the time. Objection, moderator. Meron siyang binago naman. Ang tanong niya kasi sa Mateo 24. Pero may akong binasa namang iba. Sabi ni Kristo mismo, kahit ang mga pagano ay kayang gumawa ng mabuti. Pagano yun, ha? Walang pananampalataya yun. Okay, okay. Naon sa kanilang mga pagano, naon na ang gawa, nahuli ang pananampalataya. Counter tayo. objection. So, yun yung unang tanong ko kasi binalik ko lang sa kanya na sinasabi niya. Ang tanong ko kasi kanina, sabi ko, naniniwala ba siya na sa wala pang gumagawa ang tao dahil sumampalataya muna kay Kristo? Sabi niya, oo eh. Okay, Hindi, sa Mateo 25 yun. Teka lang, bro. Teka lang, bro. 25. Ay, hindi mo na lahat Pakirephrase. sitwasyon ganun. Paki-rephrase yung tanong kasi iba yata yung sinabi ni hindi lahat, Brother hindi sa lahat ng tanong sitwasyon mo. ganun kasi Okay. may binagit akong Hindi pagano. lahat. Okay. Paki-ulit yung tanong. Ibig sabihin, Paki-rephrase. okay. Sige, rephrase natin. So, ulit natin tanong sa unang tanong natin. Sabi ko, ito tanong ko, ibig sabihin, yung gumagawa na pinainom ng tubig, no, pinakain, ibig sabihin, kapatid, no, ito bang mga ito, nanampalataya muna kay Kristo bago gumawa, o gumawa muna sila bago nanampalataya kay Kristo? Okay. Depende. Kung may pagano sa kanilang na-convert, nauna ang gawa. Kaysa pananampalataya kung sa pagano. Okay, next question. Next question tayo. Ito ang tanong natin. Sa 8:44 ng Juan, sinabi ba ni Kristo na walang lumalabas sa bibig ng diablo na katotohanan? Tama, mali? Walang sinabing ganun. Ang sinabi lang ni Kristo doon, lahat ng sinungaling, ang diablo ang ama. Pero wala siyang sinabi na never nagsabing totoo ang diablo. Kasi sa Lucas 4:41, totoo talaga yun. At sumang-ayon ka doon. Next question. Okay. Okay. Ito yung tanong natin, kaibigan. No? Babasahin ko sa inyo. Sabi dito, no, sa 8:44, sabi dito, no, kayo sa inyong amang diablo,
at ang nais ng inyong diablo ay gawin na inyong gawin sa isang mamamayang tao buhat pa ng simula at nung una at hindi na natili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, naniniwala ka ba rito na walang Yes. katotohanan sa kanya? Yes, kapag Okay. kapag nagsasalita na lang kasinungalingan, talagang kasinungaling sinasabi niya. Kung totoong sinasabi, totoo 'yun. Oh, next question. Ibig sabihin kapatid, naniniwala ka na sa sinasabi ni Kristo na kapag sabi dito, pag nagsasalita siya ng kasinungalingan, walang katotohanan sa kanya, naniniwala ka na talagang walang katotohanan sa kanya kapag nagsasalita ng kasinungalingan? Yes, kapag nagsasalita ng kasinungalingan. Nung sinabi niyang si Kristo ay anak ng Diyos, totoo naman 'yon. So hindi kasinungalingan 'yon. Totoo 'yun eh. Oh, next question. Sabi ito, walang katotohanan sa kanya. Walang katotohanan. Nung sinabi ba, naniniwala ka ba na itong diablo o ang demonyo ay nagpalaganap ng maling Kristo o antikristo? Tama, mali? Mali, hindi ang diablo nagpalaganap. Ang nagpalaganap, ang mga bulaang tagapagturo, gaya mo. Bulaang propeta ang nagpalaganap, hindi ang diablo. Next question. Okay. Dahil sa kabuluanan mong sagot, ulitin natin ang iyong kabuluanan sagot. Sabi mo, Objection, moderator. iyak ka. Mr. Moderator, objection. Objection. Kasi mamaya iyak si Janto eh. Teka lang bro, may Okay. objection. Ang gusto niya nag-umpisa ng tanong, pag binanatan, loaded. iyak na naman. Objection. Objection. Teka lang. Iyak ka na naman. Teka lang bro, may objection. Loaded question fallacy. Huwag niyang sabihin na kabuluanan ng ang aking sagot. Huwag sabihin kabuluanan ng aking sagot. Aliwanag na sinabi ko eh. Nagbintang siya, moderator. That's fallacy of Okay. loaded question. Okay, sige. So, no side comment na lang tayo bro, no? Okay. Counter tayo. Counter. Kasi sabi niya sa akin, sa bibig ko dumalabas ang kabulaanan, di ba? Sabi niya eh. So, nung binalik ko sa kanya, umiiyak na naman. Okay. Walang Okay, so, aduminim. Walang teka lang, aduminim. Isa lang counter bro. Isa lang. So bilang sa moderator pagsasayos ng iwasan natin yung batuhan ng mga salita bro, no? Kasi medyo so kasi nagkaroon kasi ng batuhan ng salita na kayo yun, ikaw yung bulaang protector. Okay, so next question bro, next question. Okay, next question tayo. Next question. Yeah. Okay. Sabi dito ano ba ito? Sa Santiago, yung ba sa mga sa Santiago, sila ba'y gumawa muna bago naligtas? Yung mga kapatid doon? Gumawa muna bago... Yes! Sila'y gumawa muna bago naligtas. Kasi kung hindi inialay ni Abraham ang kanyang anak, hindi siya maliligtas. Inaalay niya bilang pakita sa kanya ng kanyang pananampalataya. Kaya ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Next question. So ba sa inaring ganap si Abraham? Doon ba sa pananampalataya ayon sa 2:19, kung nagkakamali ng Santiago o sa gawa? Yes, sa gawa siya ginawang sakdal. Kaya nga siya tinutukoy doon sa sa James 2:24. Kung mabasa niyo from 21 to 24, si Abraham tinutukoy dyan. May pause the time. May objection ka bro? Yes, medyo objection po tayo, Okay. Sabi ko, ang tanong ko kasi kapatid, saan siya inaring ganap, doon sa ating talata na ibinigay, dito sa, siguro, dito sa 23, 23. Sa papamagitan ba inaring siyang katuwiran o sa gawa o sa pananampalataya? So, ano lang tayo, tawag dito, yung praise lang tayo. Okay. Sa gawa. Clarification. Clarification. Okay, sige. Clarification. Ulit yung sagot bro, bro Jando. Meron ka pang 15 seconds pala. 15 seconds. Sa gawa, 2:22. Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Sabihin, si Abraham gumawa talaga. Magkasama talaga ang gawa at pananampalataya. Next question. Okay, ang tanong ko kasi, ganito, maliwanag, Okay. Si Abraham ba, nung sumampalataya, ay inaring matiwidan ng Panginoon bago siya gumawa? Sabi mo, oo, gumawa siya.
Ngayon sabi sa 23, no, na natupad ang kasulatan ng wika ng sabi na si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at siya ibinilang na katuwiran sa kanya. Naniniwala ka ba na sumampalataya at hindi gawa? Ay, hindi ako naniniwala dyan. Sabi kasi dito kasi, naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. First objection. Objection tayo sa Okay. Well, with Josh, So, ang Jason, tinatanong kasi natin, 23, ulit-ulit tayo eh. Balik siya ng balik sa 22 eh. So, yun tayo, yung tanong natin, no, sa 23. Counter objection, moderator. may counter ka ba, bro? Oh, sige, bro. Mas nauna ang 22 sa 23? Kaya nga, 22 nauna ang gawa, oh. Ba't niya Okay, ipuputol so- yung 22? Nauna sa 23 Okay, yun. okay. Kaya kung may mas nauna, gawa pa na ng palataya, nauna yung gawa. Okay. So, kasi ganito nangyari, no? So, dun sa question mo, parang ang tanong ni Bro Eric is kung ano yung nauna doon. Kung nauna ba yung gawa o nauna yung pananampalataya, yun ang pagkakaintindi ng moderator, no? Ay kaso, mauna kasi yung talatang 22 bago yung 23. So, nauna talaga yung gawa doon. Okay, next question tayo, bro. Okay, sabi mo, nauna yung gawa, no? Ibig sabihin, nung inalay ni Abraham si Isaac, hindi pa siya sumasampalataya, gumawa muna siya. Tama, mali? Mali. Kaya siya gumawa kasi meron siyang pananampalataya. Yun. Ibig sabihin, Brother Eric, talagang magkasama yan. Pananampalataya at gawa. Kaya yung tema mo na faith alone, ikaw na mismo ang bumabasag. Diyan ako natatawa kasi enjoy na enjoy ka dyan habang nasa harapan naman mo na mismo, binabagsak mong Next sarili question, mong tema. Next question. Sabi mo kanina, nauna ang gawa. Ngayon, iniba mo na. No? Naging simultaneous na. No? Sabi mo ngayon, ano ba talaga ang tunay na sagot mo? Ang tunay na sagot ko, sige. Nauna yung pananampalataya o simultaneous? Ano ba talaga para maliwanag? Ito. Ano una? Ito, ang sagot ko, magkasama ang pananampalataya at gawa. Magkasama yan. Hindi pwede na may mauna, may mahuling isa. Kasi kung wala kang pananampalataya, hindi ka rin gagawa. Kung wala kang gawa, wala ka rin pananampalataya. Sabihin, magkasama yan. Yan ang stand ko kanina pa. Kaya kung nga ginigiba yung tema mong faith alone, kasi ngayon, ikaw Next na question, mismo ang gumigiba. question. Saan mo mababasa sa akin sa lumang tipan, no? Na si Abraham ay inaring katwiran o inaring ganap ng Diyos sa pamamagitan ng gawa. Basahin mo nga sa akin. Ito na nga, pinaliwanagan ni Santiago ang nangyari kay Abraham. Naging ganap ang kanyang pananampalataya. Okay, may objection, bro. Pause Umahanap tayo. tayo ng talata sa lumang tipan, basahin niya. Huwag siyang mag-invento. Counter objection, moderator. Okay, may counter. Fallacy May counter, bro. of argument from silence. Ang tawag sa ginagawa ni Eric is fallacy of argument from silence. Ang tanong niya na sa Old Testament, binigyang linaw nga ni Santiago eh. So, ibig sabihin ba niya makakontra si Santiago at ang Old Testament? So, fallacy of argument from silence. Kasi pinapalitaw niyang magkakontra si Santiago at ang Old Testament. Eto, ulitin ko magkasabay sila. Next question. Huwag kang fallacy So, dyan. naniniwala ka na sa lumang tipan, hindi nakasulat na si Abraham ay inaring gawa o matuwid sa pamamagitan ng gawa na inyanya si Isaac. Tama, mali? Hindi ako sumasang-ayon kasi pinaliwanag ni Santiago na naging ganap ang pananampalataya ni Abraham dahil sa kanyang gawa. Maliban na lang kung aaminin mong kinukontra ni Santiago ang lumang tipan. Okay. Ayan. Okay. So, po nagtatapos. Okay. Sa time na po. Tapos na. Okay. At dyan po natatapos ang question and answer para sa negative side. So, tuloy-tuloy na tayo, no? At meron po kayong 5 minutes sa conclusion. So, normally, ang nagko-conclusion dito is ang unang magko-conclusion ng negative side. So, Bro Jando, meron kang 5 minutes para sa conclusion mo, bro. Okay, thank you, moderator. At ako'y natutuwa dahil si Eric mismo ang lumilihis na sa kanyang tema. At hindi niya namamalayan, sa harapan niya mismo ginigiba niya ang sarili niyang tema. Ano yung kanyang tema? Pananampalataya lang kay Kristo. Pero may mga binasa akong talata dito na maliban kay Kristo, manampalataya rin sa Ama.
Yun ay nasa Juan, no? 1:5-24. Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Mananampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, hindi lang kay Kristo, manampalataya. Ang tema niya, manampalataya lang kay Kristo. Pero ang talata na sasabi, maliban kay Kristo, sumampalataya sa Ama na nagsugo kay Kristo, ay may buhay na walang hanggan. Yung tema niya, nagiba. Anong tema niya? Manampalataya lang kay Kristo. Pero ang sinabi sa 1:5-24, sang nakikinig sa aking salita at sumampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Sa madaling salita, hindi lang si Kristo ang sasampalatayanan, kundi pati yung Ama. Katunayan, yung mga propeta sa Old Testament, sumampalataya yun sa Ama at lahat sila ay naligtas. Kaya hindi lamang panampalataya sa anak. Tama rin na si Kristo ang daan. Pero hindi si Kristo lang ang daan. Bakit? Dito sa Gawa 22:4, sinabi ni Apostol Pablo, inusig ko ang daan na ito hanggang sa kamatayan. Kung babasahin nyo yan ng buo, ang tinutukoy ng inusig nyo dyan, yung iglesia, Galatia 1:13. Nalaman ninyo ang ginawa ko nung ako'y nasa Judaismo pa, kung paano ko inusig ang iglesia ng Diyos hanggang sa kamatayan nila. Sabihin, itong daan na ito ay tumutukoy sa iglesia. 24:14 ng Gawa. Meron ding ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta. Sinong sila ang tumatawag? Yung mga Judaismo. Tinatawag silang sekta. Sinong silang sekta ito? Na kung tawagin ni Apostol Pablo ay daan. Yung iglesia. Kaya yung stand niya na si Kristo lang ang daan, giba. Wasak. Dalawa na ha. Nawasak yung faith alone kay Kristo. Nawasak pa yung si Kristo lang ang daan. Tapos, Efesos 5:23, si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia. Kung nasa baptist ka, tatag lang ni John Smith, wala kang kaligtasan doon. No. Pang-apat, sa Gawa naman. Sa Gawa, gibang-giba pa rin sa Gawa. Bakit? Balikan ko yung 1:8:31. Anong sabi ni Kristo rito? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Di ibig sabihin, may susunod. Yung pagsunod, gawa na yun Kasi, bakit mo tatawagin siyang Panginoon kung hindi mo naman tinutupad ang kanyang sinasabi? So, kailangan talaga ng gawa. Ulitin natin itong yung nasa Roma. Sa Roma. Ang sabi sa Roma 2:5-7, sapagkat igagawad niyo sa lahat ng tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Buhay na walang hanggan ang ibibigay niya sa mga taong nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti. Yung three idea niya sa kanyang tema, lahat wasak. Faith alone kay Christ, wasak. Kasi may faith para sa Ama. Yung si Kristo lang ang daan, wasak. Pati yung iglesia pala, daan din. Yung namang hindi kailangan ng gawa, wasak pa rin. Bakit? Buhay na walang hanggan. Sabi niya, sila ay gumawa hindi sa kaligtasan. Yung buhay na walang hanggan dyan, di kaligtasan yan. Sabihin, yung kanyang tema na may 3 topic, wasak lahat. Sasabihin niya ngayon, hindi ko naibuwal yung kanyang mga talata. Yan. Time. Yan. Ang salamat bro, Jando. At dyan po nagtatapos ang conclusion ng ating negative side at dako naman tayo sa ating affirmative side na si bro